lupang to, itong pinapakita namin sa pictures, yan yun. Opo, ayan. Okay. So, tinuro niya ba eksakto, ito, mula dito hanggang dito pa, may ganun bang nangyari? Wala po. Nung 2017, galing po ako ng Hong Kong. Nag-meet po kami. Kinukuha ko po sa kanya yung mga kailangan para mai-process po yung titulo. 2017, nagharap ba kayo ni Grace? Opo. Napuntahan mo ba ng personal yung binibili mong lupa? Yes, ma'am. Pero ang sabi niya, itong part na to, pero hindi niya tinuro sa akin yung mismong lupa. So, ikaw, bilang bumibili, hindi ka ba nagtanong saan exactly yung lupang binibili ko? Hindi po, ma'am. Kasi nagtiwala po ako sa kanya. Ano naman yung naging problema po doon sa geodetic engineer? Ang sabi niya po sa akin, human error daw po. Kumbaga, mali po yung tingin niya sa letter G. Ang tingin niya is letter C. Ano po yung binili ng lote? Lot G, sir. Paano po nangyari? Eh, di ba dokumentado yan? Typewritten yan eh. Kasi malabo daw po yung titulo, sir. So, dahil doon, sa iba siya nagsukat ng lupa. Bakit hindi na lang sinabi ni engineer sa'yo na malabo yung titulo? Ngayon niya lang po sinabi, sir. Nung may problema na natayo mo na yung bahay, ngayon lang niya sinabi yung dahilan. Opo. May pagkakamali yung buyer ng lupa. Okay. Kasi nung nagpa-relocate siya, hindi niya in-inform yung nagtinda sa kanya. Ikaw yung bumili ng lupa. Sa responsibilidad mo, alamin kung nasan yung lupang binili mo. Uulitin lang natin ng pahapyaw yung mga punto mo kahapon. Ang sinasabi mo, ang sinisisi mo rito kasi yung geodetic engineer na nagsukat sa lupa. Yes, ma'am. Nagkamali siya dun sa G, nalagay sa C, yung sa C, basta nagkapalit yung G at C. Opo, Tama? tama. Ngayon, ang sinasabi ng seller sa inyo, magkaiba kasi yung presyo ng G at C. So, hindi porket parehas ng sukat na 300 square meter, parehas ng halaga. Yun ang pinupunto ng kabilang panig. Opo. Base doon din sa kahapon na sinasabi mo. Yes, Ang original mong binili, yung letter, anong letter ulit yung binili mo? G, ma'am. Letter G. 300,000 o magkano? 150,000 lang po noon. Noon, 150,000 ngayon. Ngayon, yung kinakatayuan ng lupa mo, magkano kailangan bilhin? Magkano ang Ang presyo? sabi po niya is 1.2. 1.2. Pero binago po niya, ma'am. Okay. Naging 1.4 na po. Okay, pero may terms yun nabanggit mo sa amin. 1.2 ata pagka-cash. Tama? Hindi naman po. Wala kaming usapan na cash dati, ma'am. Dati po kasi 1.2 ang sinabi niya na una. Tapos nung parang nag-uusap na sila ni engineer, parang nabago po lahat. So, anong last na usapan? Magkano na? Paano 1.4 niyo po, po. ma'am, nalaman yung impormasyon na nag-uusap itong si engineer at itong si Grace? Sino po nagsasabi sa inyo na from 1.2 naging 1.4? Nung nag-usap po kami last ni Ma'am Grace Dulin po. Sayang naman kung gigibain yung bahay. I-flush Correct. natin yung bahay ulit. Buo na eh. Konti na lang, buong-buo na yung bahay mo. Sabi nga ni Sir Carl, hindi naman basta pwede buhatin yan at ilipat dun sa tamang lokasyon, di ba? Correct. So, ang nakikitang solusyon ng seller, bilhin mo na lang yung bagong lupa. Kaso, ang problema mo, ayaw mo dun sa presyo, natataasan ka. Yes, kasi bahain po siya eh. Nagkakaroon ka ba ng problema kay Grace doon sa seller ng lupa? Opo, kasi lagi niya po sinasabi na ipagiba daw yung bahay. Hindi kasi siya yung landowner talaga nung natayuan mong bahay, 'di ba? 'Di ba? yes, sir. Originally hindi naman yun yung lupa mo. So, she has the right na mag-demand ng ganun. Ang tanging solusyon na nakikita namin dito ay proper communication and compromise. So mag-uusap. Kung sakaling mapag-uusap namin kayo ni Grace Dulin, handa ka bang makipagtagpo sa gitna? Opo. Sigurado ka ba nung time na bago mo itinayo ang bahay or tinatayo mo pa lang, ay walang ni isang beses na abiso si Grace sa'yo? Wala po, sir. Okay. Sigurado ka ba na yung kuya mo na itong si Eliseo, walang abiso din sa kanya? Wala po, sir. Kung meron man po, sinabi na agad ng kuya ko sa akin. Paano kung nangyari? Sinabi sa kuya mo pero ang kuya mo hindi lang nasabi sa'yo. Baka nakalimutan lang niya. Lagi po kami nag-uusap ng kuya ko noon eh. So, nabili mo yung lupa ng 2016, tama? Yes, sir. Tama. Tapos, naisipan mo tong patayuan ng 2021. Tama po ba? 2022 po. Kailan po ba nalaman ni Grace na nasa maling ano po ba kayo? Nasa maling lugar ng pagtatayo ng bahay? March 2025 po. 2025. See, yung 2022, 2023, 2024, 2025, bakit dun lang nagkabulagaan na nasa maling ano? Yun po rin yung gusto naming malaman. Eh. Ma'am, anything else regarding doon sa impormasyon ng pag-uusap ninyo ni Grace, bakit sa tingin mo mukhang hirap ka makipag-usap sa kanya? Lagi niya akong tinatakot eh. Anong klaseng pananakot ginagawa sa'yo? Ang sabi po niya, mag-ano ka na ng abogado mo. Bago nagkaroon ng pagpapatayo ng bahay, nag-uusap pa lang kayo, nabili at nasecure mo pa lang ang lupa, kamusta naman ang pag-uusap ninyo ni Grace? Nung
nung pinaprocess ko po yung papel, ang hirap po niya talagang hagilapin. Kahit man ahente niya, mahirap kausapin? Opo, pinuntahan ko po mismo sa office niya para po makuha yung deed of sale. Wala na pong pag-uusap na ganun. Nung 2022 na lang po. Nung sinisingil niya ako dun sa tinambak niya na lupa dun sa letter C. Tinambak niya. Okay. Opo. Inamin ni engineer na nagkamali siya at willing siyang isettle kung ano man ang ide-demand mo. Pero ang ano nun, dapat makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Uulitin po namin, sinubukan po namin kunin yung geodetic engineer na nagsukat na nagkamali dito, yung panid niya para marinig po sa programa ng bitag. Tama. Pero tumanggi po siya. Ma'am, paano po ako makipag-usap sa kanya? Blinak niya po ako. Sino ang nang-block? Si engineer po. Bakit ka kaya niya blinak? Hindi ko po alam. May mga dahilan po, hindi pwedeng hindi natin alam. Mahirap kasi ma'am na para sa amin na mag-assume kung bakit ka blinak. So siguro kung pwede natin siguro subukan, tawagan itong si engineer kung pwede lang natin na kahit papano parinig sa ating mga kababayan na inire-ring natin at tinatawagan na natin si engineer. Alright. So mukhang hindi sumasagot itong si engineer, no? For this case. Well, anyways, nakipag-ugnayan din ang bitag sa may-ari ng lupa na si Grace Dulin. Ngunit tumanggi itong sumagot sa aming programa. Sa halip, nagbigay na lamang siya ng kanyang pahayag. Ayon kay Grace, bago mag-pandemic, na dinalaw niya ang kanyang property at nakita niyang may nakatambak or tinambakan ni Divine ang kanyang lote. Kaya naman, question niya ito. Taong 2022, muling binalikan ni Grace ang property. Nagulat na lamang ito na may nakatayo ng structure. Dahil nasa bansang Taiwan si Divine at hindi nadatnan ni Grace, kaya sinabi na lamang niya ito sa kapatid na huwag ipagpatuloy ang pagpapatayo ng bahay. Nahihirapan din si Grace na makipag-usap kay Divine dahil sa messenger at blinak niya na rin daw ito. Kaya naman napilitan na si Grace magsampa ng kasong ejectment laban kay Divine dahil na rin sa ilang beses na rin daw siyang hinamon nito na babakbakin na lamang ang bahay. Nais na lamang daw ibenta ni Grace kay Divine ang kanyang property sa dalawang option. Option 1 ay kukuhanin ang Lot G at magdadagdag na lang ng 800,000 pesos si Divine kay Grace. Option 2 ay 1.4 million kung huhulugan, 1.2 million kung cash. At kung magkakaroon ng settlement ay willing si Grace na iurong ang kanyang isinampang kasong ejectment. Ito yung sinasabi natin, Sir Carl, na hindi natugma yung statement nyo. Na bakit nyo tinambakan yung lugar na yon, hindi naman yun yung loting binili mo. Ma'am, yun po ba ang sinabi niya? Ako ang nagtambak o sila? Ayun ang sabi niya, tinambakan mo yung Sila maling po. lote. Sila po ang nagtambak, hindi po kami. Hindi, bakit niya, kung tambakan niya yung loting yun, wala tayong pakialam, lote niya yun eh. Ang lote mo, yung isa, yung sa bandang dulo. Opo, ma'am. Ang ano ko po, Hindi, ang wag kang malilito, ma'am ha. Ang ibig sabihin lang ni Grace doon, ilang beses ka na niyang sinabihan na mali yung lote na inaanuhan mo, Yung na lot C. tatayunan mo. wala po siyang sinabi, ma'am. Yun nga po. Kaya magkaiba kayo ng pahayag. Yun ang sinasabi natin. Yun din ma'am ang sinasabi ko kanina na mahirap kapag may namamagitan sa gitna. Kasi baka mamaya sinasabi lang ng inyong kapatid na hindi nyo man alam dahil wala naman din yung kapatid ninyo dito ulit dahil nagtatrabaho na elsewhere. So paano nyo ma'am mamomonitor yung bahay na pinapatayo ninyo? Magsisinungaling siya. Nasabihan ka ba ng kapatid mo? Kasi according dito kay Grace, sinabihan niya yung kapatid mo Hindi na po, itigil sir. yung pagtatambak. Wait lang, nakarating po ba sa inyo na may ganong sinabi si Grace? Hindi po. O, so wala. Iskandalosa po siya. Dapat sinabi niya nung araw na yun sa akin. O, kaya nga nandito ka ngayon para, di ba, pabulaan. Magsisinungaling ka, ate. Bago natin sabihin ang ganyang statement, no, kailangan din natin, ma'am, i-acknowledge na meron din tayong pagkakamali ng pagpapatayo ng bahay sa maling lote. Opo. Kate, go ahead. May pangalawang punto, ma'am, nahihirapan daw sila makipag-usap sa'yo dahil blinak mo na sila sa, I don't know, sa text at sa messenger. So, yung communication na gusto naming mangyari, paano po mangyari? Kayo po ba ang nang-block kay Grace? Opo, sir. Ay, opo, ma'am. Kasi Bakit? ini-stress niya po ako lagi. Bakit? Kasi ang dami po niyang chat sa akin eh. Paano magkakaroon ng maayos na usapan kung binablock mo siya? Hindi ka nakikipag-usap. Si engineer po kasi dapat ang mag-decision, ma'am. Kami po dapat ang Hindi, mag-usap. hindi, mali, ma'am. Kasi kung talagang pakiramdam ninyo na mali talaga si engineer, kayo dapat magde-decide. Di ba? Dahil blinak mo siya. Sabi niya sa statement niya, nag-file na raw siya ng kasong ejectment. Totoo po ba ito?
daw, sir, sabi niya. Oo, kasi dahil siguro, yun yung naging epekto ng pambablock mo. Dahil ayaw mo nang makipag-communicate sa kanya, napilitan na siguro siyang mag-file ng kaso ng ejectment. Pero, ang masasabi ko lang dito, may kagandahan naman din dito sa kanyang sinabing statement. Kung magkaroon kayo ng pag-uusap na maayos at magkasundo na kayong lahat, ay willing siya i-atras yung sinasabi niyang ejectment. Para hindi ka rin masyadong nalilito. Ikaw, naloko ka ni engineer. Biktima ka ni engineer. Pero si Grace, mawawalan siya ng lote pag hinayaan ka niya. So si Grace, at the same time, biktima rin siya dito. Correct. So kailangan nag-uusap po talaga kayong tatlo. Ngayon, decision making, ikaw yun. Kasi ikaw yung bumibili ng lupa. Ikaw Agreed. makikinabang, ikaw ang titira dun, ma'am. Agreed. Kami po, dito sa Bitag, tutulungan ka namin. Pero kailangan namin din i-call out pag may nakikita kaming konting pagkakamali sa parte mo. Pero kaya pa namang ayusin, ma'am. Kaya nga kami nandito eh. So, ngayon naman siguro kakausapin na natin ito sa kabilang linya. Itong City Engineer, Building Official ng Tuguegarao City na si Engineer Wenceslao Arao Jr. Magandang umaga po sa inyo. Pwede rin yun, sir, na mangyari yun. Kasi as per verification kasi, nung nag-apply sila ng permit, pumasa naman sila sa requirement. Yes. Kaya ang mangyayari lang yan siguro, tama yung suggestion niyo, sir, na sana magkaharap-harap sila ng personalan para at least ma-settle yung magiging conflict nila, sir, sa pagpapatayo ng bahay ng mga. Yes. I-set natin yan, sir, para at least dun sa office namin, City Legal Office, together na rin sa City Legal Office. Alright. Okay. So siguro no, engineer, asahan namin yung magiging agaran aksyon ninyo sa pagpapatawag and scheduling and everything para magawan po ng paraan kaagad itong problema nila. So maraming salamat po sa inyo, engineer. Alright, ngayon naman sunod na natin tawagan itong si Attorney Wadas Mauricio para lang pag-usapan ang legalidad, kung sino bang may karapatan, sino walang karapatan, para lang meron tayong legal perspective dito sa problema na ito. So magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Well, ang usapin po bang ito may kinalaman doon sa namali ang sukat ng lupa, Ginoong Carl Tulfo. Yung pong engagement o di kaya yung pagkakakuha ng isang profesional, ng isang geodetic engineer o di kaya kahit na ng isang surveyor upang sukatin ng isang lupa, may kaakibat na tungkulin upang pag-aralan ang mga dokumento, ang mga papel at ang iba pang isinusumite ng nagpapasukat bilang katibayan ng pagmamay-ari, Ginoong Carl Tulfo. At batay po dito sa mga dokumentong ito, kikilos ang engineer, ang surveyor o ang sino mang nagsusukat. At kadalasan po ang kanilang tinitignan dyan, yung pong technical description ng lupa na ipinapasukat sa kanila. Nakalagay po sa mga dokumento kung anong sukat, anong hangganan, ano ang tamang laki, at yun ang susundan nung nagsosurvey. Pagka po hindi nasundan yan, sa kabila ng nandyan po lahat, ang mga dokumento, ang mga papel, ang mga technical descriptions, wala na pong ibang sisisihin sa pagkakamali, kundi yung pong inhinyero, yung surveyor o yung geodetic engineer. At siya po ang may tungkulin na ayusin ang pagkakamaling siya mismo ang nakaganap. Ang unang-unang hahanapin po ng ating mga hukuman, ng ating mga hearing officers at mga hukom, yung pong pag-uusap ng lahat ng panig. Tama. Upang hindi na kailangan lumusong sa napakatagal na paglilitis, magkaroon na lamang ng magandang intindihan. Yan ang layunin po niyan, magkaroon na ng maagap na pagtatapos ng suliranin upang yung oras ng hukuman, yung oras ng mga partido, lahat maitutok sa iba pang more productive endeavors, Ginoong Carl Tulfo. Alright. So siguro, Attorney, no, with that said, maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas. Ako nakikita ko dito napakaganda nung nangyari rin kasi ang Bitag talaga, ma'am, nakikipag-ugnayan kami sa lahat ng parties involved. Si Grace nagsabi na siya na willing siyang makipag-usap. Si engineer na nagkamali, inako yung pagkakamali at nagsabi rin na willing siyang ayusin yung problema. I think nasa sa inyo na lang din mo dahil blinak mo sila, ikaw na yung nagsabi ha. It's time na mag-usap-usap, umupo doon sa City Engineering's office or sa lokal na pamahalaan para may official na mediation na mangyari. Once again, no, final message ko na lang sa inyo, ma'am. Ang aking mensahe ay tandaan ninyo, si engineer ay mayroong malaking pananagutan dito. Pangalawa, si Grace ay nagsisilbing isa pang biktima dito sa pangyayari na kung saan yung mga pagtayo ng lugar, ng bahay sa lugar na hindi na inakala tatayuan ay meron din problema doon. Now, sa inyo naman siguro hindi nyo lang din natutukan na maayos. So, titignan natin na may mga kanya-kanya din mga kasalanan. But, ang may pinakamalaking kasalanan dito ay ang engineer.
Okay po, ma'am. Yes. So, once again, ulitin ko, dun sa parte naman ng pag-uusap ngayon, kailangan mo din magpakita na gusto mo mag-decide na ito ang posibleng mangyari. Pero, kapag nakipag-negotiate naman sila, sana maging bukas ang ating isipan. Yes. Okay? Alright, so ako nagpapasalamat, ma'am. Balitaan nyo kami dun sa schedule niyo sa engineering office kung anong magiging resulta ng inyong pag-uusap. Okay po? Yes. So dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban ka di iwan. Sa ngalan ng aking man si Ben Tulfo, itong hashtag ibabitag mo.